Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rain. 29 years old at kasalukuyang nakatira sa Tayuman, Binangonan, Rizal. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang kwento kung paanong nakamit ko ang aking mga pangarap sa kabila ng kawalan ng sapat na gabay mula sa aking ina. Sumulat din ako dahil gusto kong ibahagi at ipakilala sa inyong lahat ang nag-iisang bayani ng buhay ko. Matagal ko na itong gustong isulat pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sariwain lahat ng masasakit na pinagdaanan namin ng aking ate. At kung paano siya naghirap para lamang maibigay sa akin ang mga bagay na hindi nagawang ibigay sa amin ng aming ina. Papa Van, pangatlo ako sa aming 6 na magkakapatid at ako ang nag-iisang lalaki. Hindi rin po lingid sa aking kaalaman na iba-iba kami ng ama. Ang kwento kasi sa amin ng tiyahin namin ay para lang daw nagpapalit ng damit kung magpalit ng lalaki si mama. Nung una ay wala lang yon sa akin. Pero nung nagbibinata na ako, hindi ko na rin naiwasang mapaisip kung bakit nga ba ganun si mama. Bukod sa akin ay may sama rin ng loob sa kanya si Ate Rina, ang panganay sa aming magkakapatid. Masama ang loob nito kay mama dahil piniling iwan ni mama ang iba naming mga kapatid sa kanilang ama. Lalo pa't wala itong kakayahan para buhayin kaming lahat. At dahil nga sa maagang nabuntis si mama kay Ate Rina, ay hindi pa raw ito sawa sa pagkadalaga. Panay lakwatsa din ito kasama ng mga barkada habang kami naman ni ate noon ay naiiwan sa bahay nang wala man lang pagkain. 4 na taon ako noon. At dumedede pa ako sa bote kaya naman si Ate Rina ay kinakapala ng mukha na humingi ng makakain sa kapitbahay at asukal na rin para kahit papano ay may dede ako. Kahit namusmos pa lang ako noon ay natatandaan ko pa ang ibang parte ng kamusmusan ko at kung paano ako naging saksi sa lahat ng paghihirap ni ate. Para lamang makaraos kami sa araw-araw na wala ang aming ina. Bukod nga sa paghingi ni ate ng makakain at gatas sa kapitbahay ay si ate ang tanging nag-alaga sa akin. Simula sa pagpapaligo, paglilinis kapag nadumihan ako, pagpapakain at paglalaban na rin ng mga damit namin. Sa edad niyang 10 ay siya nang tumayo bilang nanay ko. Lahat ng responsibilidad na dapat si mama ang gumagawa ay si Ate Rina ang gumawa. Napakabata pa namin pareho ni ate noon at sabik sa pag-aaruga ng isang ina pero dahil sa pagiging makasarili ni mama ay napabayaan niya kami. Habang si ate ay nagpapakahirap noon para lang alagaan ako at kulang na lang ay manlimos sa ibang tao para lang hindi kami magutom ay nagpapakasarap naman si mama sa buhay. At dahil naaawa na rin sa amin ng mga kapitbahay namin ay minsan nagbibigay sila ng pagkain sa amin kahit hindi naman kami humihingi. Isang beses pa nga ay tinatanong pa nila kami kung paano kami nagagawang pabayaan ni mama. Pero kahit kaming dalawa ni ate ay hindi naman alam ang sagot sa tanong na iyon. Papa Van, dumating nga kami sa point na wala na talaga kaming makain at naubos na rin ang mga pagkain na binigay sa amin ng kapitbahay namin. Wala rin noong araw na yon ang kapitbahay namin dahil umalis at hindi namin alam kung kailan babalik. Kaya naman naisipan ni ate na puntahan si Tita Mabel, na kapatid at ate ni mama para makahingi raw kami ng pagkain o kaya ay pera panggastos man lang. Lalo pa't nag-aaral din noon si ate ng elementary. Grade 5 siya noon at kasama niya ako kapag pumapasok siya. Ang kwento sa akin ni ate, hindi naman daw ako pasaway kaya ayos lang na isama niya ako sa school.
At may permiso naman daw siya mula sa principal ng school. Awang-awangan noon sa kanya mga teachers niya, kaya naman may ilan sa kanila na inabutan kami ng mga biskwit o tinapay at sa akin naman ay gatas. May isa pa nga na nagbigay sa amin ng 3 kilong bigas. Naisipan nga rin nila noon na mag-report sa social welfare tungkol sa kalagayan namin pero ayaw namin dahil sinabi nilang kukunin daw nila kami. Sinabi lang ni ate noon na babalik naman si mama pero kailangan itong lumayo dahil nagtatrabaho ito. Wala rin namang nagawa noon ang mga teacher niya at hinayaan na lang kami pero paminsan-minsan naman ay inaabutan kami ng mga pagkain. Tanghaling tapat noon at tirik na tirik ang araw ng pasanin ako ni Ate Rina sa kanyang likod at sinimulang lakarin ang daan papunta kila Tita Mabel. Wala kaming kapera-pera noon kaya naman nagtiyaga si ate na maglakad habang pasan ako sa kanyang likod sa ilalim ng napakainit na araw. Malayo-layo ang bahay ni Tita Mabel dahil taga Agono pa ito kaya naman mahabang lakaran ang ginawa ni ate. Dahil sa sobrang init, basang-basa kami ng pawis at si ate ay hingal na sa paglalakad. Kaya naman kapag nangalay siya, ay ibababa niya ako at pareho kaming maglalakad pero kapag napagod ako ay papasanin niya ulit. Umiyak pa nga ako noon dahil uhaw na ako at gutom na rin pero ang sabi noon ni ate ay malapit na kami kaya tumigil na ako sa pag-iyak. At sa wakas nga po ay narating namin ang bahay ni Tita Mabel. Ang naaalala ko lang noon ay galit na galit si tita nang makita ang itsura namin ni ate. Talagang kumulo ang dugo niya nang malamang 1 linggo na palang hindi umuwi si mama. Pagkatapos niya kaming dalhin sa kusina upang pakainin ay kaagad niyang tinawagan si mama. At nang sagutin nga ni mama yung tawag ni tita, ay mura kaagad ni tita ang narinig niya. Nagtalo sila sa telepono noon. Talagang pinagsabihan siya ni tita ng mga malulutong at masasakit na salita. Papa Van, dahil nga sa musmus pa lang ako noon ay hindi ko pa gaanong naintindihan ang mga pinag-uusapan nila. Ang tanging naintindihan ko lang ng mga oras na yun ay ang uhaw at gutom ko. Nagtaka pa ako nang makita kong umiyak si tita pero dahil nga hindi pa ako gaanong marunong magsalita ay hindi ko man lang nagawang bumigkas ng kahit ano. Nanatili lang akong tahimik habang kumakain. Si Ate Rina naman ay kain din ng kain na parabang hinahabol pero mayat maya ay tumingin sa akin at tinanong kung gusto ko pa ng pagkain. Tango lang ang tanging sagot ko sa kanya ako binigyan ng pagkain na nasa mesa. Nakita ko pa noon na naglagay si tita ng mga biskwit at pakete ng gatas sa plastik at iniabot kay ate. Maya-maya nga ay may narinig na kaming katok sa gate kaya dali-daling lumabas si tita at dahil sa mga bata pa kami noon at mausisa sa lahat ng bagay ay kinarga ako ni ate at sumunod din siya kay tita. Nakita namin si mama na nakatayo sa labas ng gate pero bago pa man siya makapasok ay nasampal na siya ni tita at nagkasagutan pa bago kami inakay ni mama pauwi. Nang makauwi kami sa bahay ay pinagpapalo ni mama si ate sa puwet kaya naman grabe ang iyak nito. Napaiyak na rin ako noon dahil nakikita ko siya na umiiyak. Galit na galit noon si mama kung bakit daw naisipan pa ni ate na magpunta kami kay Tita Mabel. Tuloy, napahamak siya. Nagsusorry na noon si ate pero wala pa ring tigil sa pagpalo si mama sa kanya habang ako naman ay walang magawa kundi panoorin lang siya na nasasaktan. Nang tila may masmasan si mama, ay nagbilin ito kay ate na wag na nitong ulitin ang ginawa dahil masasaktan lang daw siya ulit at baka hindi lang daw yon ang abutin niya sa susunod. Tanging tango at paghikbi lang ang naging sagot ni ate kay mama.
Pagkatapos noon ay umalis na ulit si Mama at hindi namin alam kung kailan ulit siya babalik. Nang mapalingon ako kay ate ay panay pa rin ang hikbi at singhot niya. Basang-basa ang buong mukha niya at puro na rin sipon. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya ay pinunasan niya ang mukha niya gamit ang damit niya saka ngumiti sa akin at sinabing, "Okay lang si ate." Sa paglipas nga ng panahon ay walang naging pagbabago kay Mama. Maliban na lang sa nag-iiwan na siya ng pera kay Ate Rina na halagang 500 para kung sakali man daw na hindi siya makauwi ng isang linggo ay may pangkain kami. Pumapasok na rin ako noon sa school. Grade 5 na ako habang si ate naman ay graduate na ng high school. At dahil nga kapos kami ay hindi na siya nag-aral pa sa college. Tinitipid-tipid nga namin ang perang iniiwan ni Mama para umabot ng isang linggo. Hindi namin alam kung saan galing ang pera ni Mama dahil ang alam namin ay wala naman siyang trabaho at lagi lang nasa barkada. Pero hindi na namin kunestyon si Mama dahil ang importante ay kahit papano, hindi na kami magugutom ni ate. Hindi rin naman ako pinapabayaan ng ate ko. Bilib na ako kay ate. Ni minsan hindi ko siya nakitang nagreklamo na pagod na. Siya kasi halos gumagawa ng mga trabahong bahay. Mula sa pagluluto ng pagkain, paghuhugas ng mga plato at paglalaban ng mga damit namin. Si Mama, uuwi lang pag nakaalala pagkatapos aalis na ulit at hindi mo alam kung kailan babalik. Minsan nga kapag nakikita ko yung mga katulad kong bata na todo asikaso ng mga magulang nila, hindi ko maiwasang mainggit. Bakit kaya ganun si Mama? Yung nanay nung iba kong classmates, todo asikaso sa kanila kahit malaki na sila. Samantalang tayo, hindi ko maiwasang sambitin habang naghahapunan kami ni ate. Di ka pa ba sanay? Maliit pa lang tayo, ganun na siya. Pasalamat na nga lang tayo kasi iniiwanan tayo ng pambili ng pagkain ni. Seryoso namang sagot ni ate. Naiinggit lang kasi ako sa iba kong kaklase. Buti pa sila. Inaasikaso ng mga nanay at tatay nila. Dugtong ko pa na nalulungkot. Ang sabi ni ate, wag na raw akong umasa na aalagaan kami ni Mama. Kung mahal daw kami ni Mama, hindi niya kami pinabayaan. Basta itanim ko raw lagi sa isip ko na hindi ko kailangang mainggit sa mga kaklase ko dahil lang sa may mga nanay silang nag-aalaga sa kanila. Meron naman daw siya na ate ko na aalagaan ako at hindi pa babayaan. Basta lagi ko raw isipin, hindi man magampanan ni Mama yung tungkulin niya bilang nanay namin. Meron naman daw siya na ate ko. Kahit bata pa raw siya at walang karanasan sa pagiging isang magulang, nakahanda naman siyang punan ng mga pagkukulang ng aming ina at pangako niya, gagawin niya lahat para sa akin. Ang swerte ko sa ate ko, Papa Van, kaya naman nangako rin ako sa kanya na magpapakabait ako. Hindi na magiging makulit at hindi magiging pasaway. Tutulong na ako sa mga gawaing bahay. Hindi ka nga marunong maghugas ng pinggan. Di ka rin marunong magsaing o magprito. Paano ka tutulong sa mga gawaing bahay? Biro niya sa akin. Di turuan mo ko. Ikaw naman kasi, inaangkin mo lahat ng gawaing bahay. Depensa ko. Siyempre, ako ang ate. Ako dapat ang gagawa lahat. Saad naman niya. Papa Van, hindi na ako sumagot pa kay ate ng mga oras na yon dahil mas hahaba lang talaga ang usapan namin at natakot din ako na baka mapalo niya pa ako sa puwet. Kapag matigas kasi ang ulo ko ay napapalo ako ni ate. Kahit malaki na ako, pero hindi naman ganun kasakit.
Ayaw ko lang talaga na makita siyang magalit sa akin dahil mas sanay ako na mabait lang siya at kalmado. Aminado naman ako na may pagkamakulit talaga ako kaya naman madalas ay napapagalitan ako ni ate at kapag sobra nga akong pasaway ay napapalo niya ako. Pero kahit na ganun ay hindi ako nainis o nagalit kay ate dahil mas lamang ang pagpaparamdam niya sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. Yung tipong kahit pagod sa pag-aasikaso sa akin at sa bahay ay lalaban niya agad ang uniform na hinubad ko dahil 2 pares na uniform lang ang meron ako. Pagkatapos maglaba ay magluluto naman siya samantalang ako naman ay nanonood lang sa kanya. Ayaw kasi niya akong pagawain ng trabaho sa bahay dahil ang lagi niyang katwiran ay siya ang ate. At responsibilidad niya yon. Ugali rin ni ate na kapag trabaho niya ay ayaw niyang pinakikialaman siya o tinutulungan. Ang lagi lang niyang sinasabi sa akin ay mag-focus lang daw ako sa pag-aaral. At siya na ang bahala sa lahat. Lumipas nga ang ilang taon ay tanging si ate ang nagtaguyod sa aming dalawa. Lalo pa nung halos naging madalang na ang pagbibigay ng pera sa amin ni mama. Pinipilit pa rin kami noon ni tita na sa kanya tumira pero tumanggi naman si ate dahil ayaw niya raw na maging pabigat kami sa ibang tao. Kaya hindi na rin nangulit si tita. Pero minsan ay dumadalaw siya sa amin at nagdadala ng mga bigas. Minsan naman ay mga ulam. Pero naisip ni ate na hindi raw sa lahat ng oras ay may tutulong sa amin kaya naman naghanap siya ng pwedeng mapasukang trabaho. Halos lahat na yata ay sinubukan niya at swerte namang nagtagal siya sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Walang day off si ate sa trabaho kaya naman wala siyang pahinga. Pero bago siya umalis ng bahay sa umaga, ay sinisigurado niya munang may makakain ako. Kasi sa karinderya na siya kumakain. Libre naman daw kasi ang pagkain niya doon. Minsan nga, hindi ko maiwasang malungkot dahil nasanay na akong si ate palagi ang kasabay kong kumain pero simula nang magtrabaho siya, ay mag-isa na lang akong kumakain. 8:00 ng gabi na rin siya nakakauwi pero lagi siyang may bitbit na isang supot na kanin at ulam para sa akin. Dahil nga sa pagiging madiskarte ni ate ay nakaraos kami sa araw-araw naming pagkain. Baon ko sa school at nakakapagbayad siya ng renta sa apartment namin. Sa kuryente at tubig naman ay kada 2 buwan siya kung magbayad at hindi rin naman ganun kalaki ang bill dahil nagtitipid naman kami. Si mama naman ay halos bilang na lang sa daliri kung umuwi ng bahay. At hindi namin alam kung saan ba siya naglalagi. Pakiramdam ko nga kami na lang dalawa ni ate ang magkasama sa buhay. Dahil hindi ko naman ramdam ang presensya ni mama sa buhay namin. Isang beses nga naitanong ko sa sarili ko kung bakit may mga inang kagaya ni mama. Pero wala naman akong mahanap na sagot. Hindi ko rin maiwasang maisip kung kumusta na ba ang iba naming kapatid. Pero syempre, hindi ko rin alam ang sagot. Taon pa ang lumipas hanggang sa mag-second year college na ako. Dapat 3rd year na ako ng mga panahong yon pero dahil sa sunod-sunod na problema namin ay napilitan si ate na patigilin muna ako sa pag-aaral ng 1 taon. Kahit na sobrang labag sa kalooban niya. Pero nakahanap din naman siya noon ng panibagong trabaho at maswerte siyang natanggap sa isang gasoline station na inaplayan niya. At pinagpatuloy ko ulit ang pag-aaral. Si Ate Rina nga ang nagtiyaga at nagpakahirap na ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Pagkain, mga gamit sa school at pambili ng mga projects. Habang si mama naman ay tamang pasarap lang noon sa buhay. At hindi namin mahagilap.
Dahil nga sa nakikita ko ang hirap ni ate ay nahihiya na ako sa kanya minsan na magsabi, lalo na kung may mga kailangan ako sa school, dahil napaka-unfair lang na nag-aaral ako habang siya naman ay nagtatrabaho para mapag-aral ako. Isinakripisyo niya ang sarili niyang pangarap para lang matupad ko ang sa akin. Hindi ko naman alam kung paano ko siya matutulungan dahil kahit sa mga gawaing bahay ay ayaw niya akong payagan. Kahit na ang paglalaba at pagpaplantsa ng uniform ko. One time nga ay napagalitan niya ako dahil lang hindi ko nagawa ang isang assignment ko dahil sa naging busy ako sa paglilinis ng bahay. Nagalit siya ng husto dahil hindi raw siya nagpapakahirap na magtrabaho para lang daw makalimutan kong gumawa ng assignment. Gusto kong sabihin sa kanya na gusto ko lang naman makatulong kahit papano, pero pinangunahan na ako ng kaba. Dahil sa tagal na panahon ay noon ko lang ulit nakitang nagalit ng husto si ate. Simula noon ay hindi ko na inulit pa ang ginawa ko sa takot na mapagalitan na naman niya ako. Awang-awa ako noon kay ate dahil lahat ng responsibilidad ni mama sa amin ay inako na niya. May mga panahon nga na madalas na siyang magkasakit dahil sa sobrang pagod, pero ang tanging nagagawa ko na lang ay ang alagaan siya kapag nagkakasakit. May mga araw naman na sumasaglit si mama sa bahay pero hindi man lang niya kami naalalang kumustahin. Para bang boarding house ang tingin niya sa bahay na kung kailan lang niya gustong umuwi ay doon lang siya uuwi. Ni hindi rin siya nag-abalang alamin kung ano nga ba ang lagay namin. Kung nakakapag-aral pa ba kami o kaya naman ay kumakain. Tila ba invisible lang kami kay mama dahil para lang kaming hangin na dinadaan-daanan niya lang. Pero nang malaman niyang may trabaho na si ate, ay mas naging madalang na ang uwi niya ng bahay. Nasa 3 o 4 na beses sa isang buwan na lang kung umuwi. Hindi ko tuloy mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagiging pabaya niya sa amin. Naisip kong nag-aaral din sana si ate. Hindi sana namin dadanasin ang matinding gutom at hindi sana kailangang magtrabaho ng maaga si ate kung naging responsable lang sana siyang ina. Papa Van, inuudyokan na nga kami ng mga kapitbahay namin na iwan na lang namin si mama at kay tita na lang tumira. Pero ang tanging sagot lang ni ate ay problema namin yun at hindi kailangang iasa pa sa ibang tao. At mas nagpatong-patong nga ang mga problema namin nang halos hindi na siya makapagtrabaho dahil lagi siyang nagkakasakit. Halos kakarampot na lang ang kinikita ni ate sa trabaho niya kaya naman 2 buwan din kaming hindi nakapagbayad ng renta sa apartment at naputulan pa kami ng kuryente at tubig. Kinausap nga kami noon ng may-ari ng apartment na kung hindi kami makakapagbayad ay mapipilitan siyang palayasin kami. Sa dami ng problemang pinapasan ni ate ay hindi na niya alam kung paano niya yon malulutas kaya naman naghanap pa siya ng ibang sideline bukod sa trabaho niya sa gasolinahan. Kung ano-anong sideline na nga ang pinasukan niya at isa na doon ang pagpopromote ng kape sa mga bahay-bahay. Halos hindi na nga kami nagkikita sa bahay dahil 12:00 na ng hating gabi siya kung umuwi. Nung minsan ngang inaantay ko siya, ay nagalit pa siya. Ba't gising pa raw ako? Hating gabi na. Maaga pa raw ang pasok ko kinabukasan. Nag-alala lang naman ako noon. Mag-12 na kasi ay wala pa rin siya. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya. Wala lang. Naisip ko lang, ano kayang mangyari sa akin kung wala ka? Buti na lang, hindi ka kagaya ni mama. Saad ko. Bago siya sumagot ay huminga muna siya ng malalim. Kapatid kita.
Tingin mo ba, pababayaan kita? Tayo na nga lang dalawa magkasama eh. Noon, wala akong nagawa nung ipamigay ni mama yung mga kapatid natin. Bata pa ako eh. Ano bang kaya kong gawin? Pero ngayon, di na ako papayag na wala pa rin akong gawin. Kahit sa'yo man lang, magampanan ko ang tungkulin ko bilang ate mo. Kung di ko pa magagawa to ng tama, ano pang silbi ng pagiging panganay ko? Papa Van, sobra-sobrang pasasalamat ko kay ate dahil sa mga sakripisyo niya. Kaya nangako ako sa kanya na mag-aaral ako ng mabuti para makabawi sa lahat ng paghihirap niya. Maaga akong nagising kinabukasan kahit na puyat ako. Balak ko kasi sanang magtimpla ng kape. Pero as usual, ay nauna na namang nagising sa akin si ate. Naabutan ko nga siyang nagpiprito ng itlog para daw almusal namin. Halos wala nang tulog si ate dahil sa pagtatrabaho at nangangayayat na rin siya. Sinabihan ko nga siya na bumili ng vitamins niya para kahit papano ay may panlaban siya sa sakit. Kaso matigas talaga ang ulo niya at sinabing aksaya lang daw yon sa pera. Minsan nga naisip kong tumigil na lang sa pag-aaral at tulungan na lang si ate sa pagtatrabaho. Pero at the end of the day, maisip ko rin na hindi matutuwa si ate kapag nalaman niya ang plano kong tumigil sa pag-aaral. Lalo pa nga at ang dami na niyang sinakripisyo para igapang ang pag-aaral ko. At hindi ko siya dapat biguin. Matapos nga mag-almusal noon ay nagpaalam na ako kay ate na papasok na ako at binigyan niya ako ng 100 pesos na baon. Sakto na yon para sa pagkain at pamasahe ko. Hindi naman ako matalino. Pero masipag akong mag-aral, Papa Van. Kahit nga wala akong baon ay pumapasok ako dahil ayaw kong biguin si ate sa pangarap niya para sa akin. Balang araw, sisiguraduhin ko na masusuklian ko lahat ng sakripisyo niya. Siya ang itinuring kong inspirasyon sa lahat ng ginagawa ko. Kinatanghalian ng araw na yon, pagka-uwi ko galing sa school ay naabutan ko si ate na nakahiga sa sofa namin sa sala at parang nanginginig. Tatayo sana siya nang makita niya ako pero agad akong lumapit sa kanya. Ayos ka lang, te? Alalang usis ako. Ewan ko. Kanina pa masama pakiramdam ko eh. Nangihinang sambit niya na inuubo. Sobrang init mo ah. Teka, kukuha lang ako ng bimpo at tubig. Hindi pa man ako nakakalayo ay pinagbawalan na niya ako. Wag na raw akong mag-abala kasi mawawala rin naman daw kaagad yung lagnat niya. Ayaw ni ate na sinusuway siya pero nung araw na yon, hindi ko siya pinakinggan kahit nagagalit na siya. Napapadalas na kasi yung pagkakasakit niya kaya hindi na yon magagamot nang basta pahinga lang. Kailangan niya ring maalagaan. Sobrang tigas ng ulo ng ate ko, Papa Van. Kung ayaw niya, ayaw niya. Talagang ipagpipilitan niya to the point na aawayin na niya ako. Tulad na lang nung sabihan ko siyang bilhan siya ng vitamins para may panlaban sa mga sakit at magpahinga muna siya sa pagtatrabaho kahit 1 linggo lang. Kaso ayaw niya. Nasisigawan pa nga niya ako. Pagpaulit-ulit ako. Gastos lang daw at saan na lang daw kami pupulutin pag hindi siya nagtrabaho. Baka nga raw maghanap ng iba yung boss niya kapag umabsent siya ng ilang araw. Kaya kailangan na rin niyang pumasok kinabukasan. Pero nung araw na yon, masama talagang pakiramdam niya kaya kahit magalit na siya sa akin, ay nagpumilit talaga ako na wag muna siyang pumasok. Hanggang sa pumayag na nga siya at napagkasunduan namin na kapag masama pa rin ang pakiramdam niya kinabukasan, ay magpapahinga na muna siya ng 1 linggo. Pero pinagsabihan pa rin niya ako na wag ko raw siyang
pangunahan sa mga desisyon niya dahil mas alam daw niya ang kanyang ginagawa. Papa Van, gusto kong mainis kay ate dahil sa tigas ng ulo niya pero nanahimik na lang ako. Wala naman akong magawa dahil siya naman lagi ang nasusunod. Kaya nga kahit tutol ako sa kondisyon niya ay pumayag na lang ako. Nagdarasal na lang ako noon sa Diyos na bigyan niya ng lakas si ate at huwag hayaang magkasakit. Dahil sa totoo lang ay awang-awa na ako sa pinagdadaanan ni ate. Simula nung bata pa kami ay naipasan na sa kanya ang responsibilidad ni mama na kung tutuusin ay hindi naman dapat niya pinapasan. Pero dahil mahal ako ni ate ay mas pinili niyang alagaan ako at magsakripisyo para sa kapakanan ko. Minsan nga hindi ko maiwasang isipin na kung iba lang siguro ang naging nanay namin ay hindi ganoong buhay ang daranasin namin. Malamang sa malamang ay mapagmahal at maalagang ina siguro ang mayroon kami. Pero dahil nga sa pagiging pabaya ni mama ay unti-unting nabuo ang galit ko sa kanya. Alam kong masamang magtanim ng galit sa ibang tao lalo na pag sa magulang natin. Pero yun ang nararamdaman ko ng mga panahong yun. Hindi naman kami naghahangad ng maginhawang buhay. Yun lang sanang uliran at responsableng ina ay ayos na. Kahit gaano pa kahirap ang buhay. Kinabukasan nga ay gusto pa sanang pumasok ni ate sa trabaho kahit na masama pa rin ang pakiramdam niya. Pero dahil nga may usapan kami, ay hindi na rin siya umalma. Hindi rin naman problema kung isang linggo siyang magpahinga sa trabaho dahil may budget naman kami para sa loob ng 2 linggo. Nakigamit na lang ng cellphone si ate sa kapitbahay para makapag-text sa kanyang amo na hindi muna siya makakapagtrabaho dahil may sakit siya. Pumayag naman ang amo niya at sinabing magpagaling siya agad. Natuwa naman ako ng mga oras na yon dahil makakapagpahinga na si ate pansamantala mula sa pagtatrabaho. At habang may sakit nga siya ay ako na muna siyempre ang gumawa ng mga gawaing bahay mula sa paglilinis, pagluluto, paghuhugas ng pinggan, paglalaba at siyempre pag-iigib ng tubig sa poso. Pakiramdam ko nga noon ay magkakalas-kalas sa mga buto ko sa sobrang bigat ng iniigib ko. Doon ko nga napagtanto kung gaano kahirap ang ginagawa ni ate sa pag-iigib ng tubig araw-araw para lang may mainom kami. May pampaligo at kung ano-ano pa na kailangan ng tubig. Lalaki ako, pero halos hindi ko na kayanin ang pag-iigib. Paano pa kaya si ate na babae lang at maliit ang katawan? Hindi pa kasi namin may pakabit ang tubig dahil nagpatong-patong na raw ang interes mula sa naiwang bill na hindi namin nabayaran. Napaisip ako kung paanong nakakaya ni ate na mag-igib araw-araw ng ganoon kabigat. Kaya nga sinamantala ko na nung araw na yon ay ako ang gumawa ng lahat ng trabaho sa bahay para makapag-full rest si ate. Kinagabihan naman ng araw ding yun ay nagulat pa ako sa biglaang pagsulpot ni mama sa bahay. May dala itong pares ng mamahaling high heels na sapatos at mamahaling bag. Ang sosyal din ng itsura niya mula sa damit hanggang sa gintong mga alahas. Napatanong naman ako sa isip ko kung bigay ba yon o bili niya pero agad ko ring naisip na imposibleng bili niya yon dahil wala naman siyang trabaho. At kung mayroon man ay hindi pa rin sapat para makabili siya ng mga mamahaling gamit. Hindi ko tuloy napigilan ng muling pag-usbong ng galit sa puso ko ng mga oras na yon para kay mama. Dahil habang naghihirap kaming dalawa ni ate ay nag-aastang dalaga naman si mama na tila ba walang kahit anong responsibilidad sa buhay. Sakto namang nagising noon si ate at nag-init ang ulo nang makitang itsura ni mama at ang mga gamit na bitbit nito.
Alam niyo pa pala uuwian niyo? Salubong sa kanya ni ate. Anong sinasabi mo? Ulitin mo nga. Kunot noon namang sambit ni mama. Buti alam niyo pa ang daan pa uwi rito. Ulit naman ni ate. Hindi napigilang magalit ni mama sa salubong sa kanya ni ate. Kaya nasampal niya ito. Ma, tama na yan. May sakit si ate kaya wag niyo naman siyang saktan. Awat ko. At bakit? Sino ka para pagsabihan ako ng dapat kong gawin? Di mo ba naririnig ang ate mo? Wala na siyang respeto sa akin. Masyado siyang bastos magsalita. Pagtataas niya ng boses. Bakit? Deserve niyo ba ang respeto ko? Deserve niyo ba ang pangalan ko? Deserve niyo ba ang paggalang ko? Hindi na rin mapigilang sambit ng ate ko. At doon na nga sila nagkasagutan, Papa Van. Hindi na napigilang ilabas ni ate yung sama ng loob niya kay mama. Doon ko rin nalaman na kaya pala wala lagi si mama ay umuwi ito sa bagong lalaki niya. Matagal na pala itong alam ni ate pero hindi lang niya sinasabi sa akin dahil ayaw niyang masaktan ako. Doon ko mas nakita ang katatagan ng ate ko. Hindi talaga siya nagpasindak kay mama kahit 2 beses na siyang sinampal nito. Ayaw kong nasasaktan si ate kaya muli akong pumagitna. Akma rin akong sasampalin ni mama pero tinulak siya ni ate. Kaya napalayo siya sa amin. Pinagbantaan pa ni ate si mama na kapag sinubukan niya akong saktan, di na raw siya mananahimik at kakalimutan na niyang ina niya ito at hindi na raw niya alam kung anong magagawa nito sa kanya. Pinagsigawan pa ni mama na wala na raw kaming utang na loob sa pagluwal niya sa amin. Dapat pa nga raw magpasalamat kami kasi di niya kami pinamigay gaya ng iba pa naming kapatid. Pati na yung 500 pesos na iniiwan niya sa amin nung araw. Sinumbat pa niya na galing daw ito sa lalaki niya kaya dapat magpasalamat pa raw kami. Isa pa, magkakaroon na raw kami ng bagong ama kaya dapat matuto kaming rumespeto. Pero dahil nagmatigas si ate ay hindi na rin ako pumayag sa gusto ni mama. Pinagpilitan at pinamukha namin sa kanya na hindi namin kailangan ng magulang. Hindi nga kami pinalad sa ina na kadugo pa namin. Sa ama pa kayang di naman namin kilala. Matapos ang pagtatalo namin nila mama, ay umalis na uli siya at paniguradong bumalik na ito sa lalaki niya. Lalo lang nadagdagan ang galit ko sa kanya dahil sa naging pakikitungo niya sa amin. Oo, alam kong may mali si Ate Rina dahil sa ginawa niyang pagsagot-sagot kay mama. Pero higit kanino man, ay ako ang nakakaalam kung saan nga ba nanggagaling si ate. At dahil nga hindi ko na rin masikmura ang ginagawa sa amin ni mama, ay nagpasya na akong humingi ng tulong kay Tita Mabel. Ikinuwento ko nga sa kanya ang lahat ng nangyari. At galit na galit ito sa nalaman niya. Dahil nga doon ay sinabihan kami ni tita na umalis na lang sa apartment at sa kanya na lang kami tumira. Nung una ay ayaw pa talaga ni ate pero kalaunan ay nakumbinsi din namin siya dahil sa pagiging mapilit ni tita. Ayon pa nga kay tita, hindi naman daw kami magiging pabigat sa kanya dahil gusto talaga niya nang makakasama sa bahay lalo pa at mag-isa na lang siya at hindi naman daw kami ibang tao sa kanya. Sinubukan naman ni tita na tawagan si mama sa number nito pero hindi na niya ito makontak dahil mukhang nagpalit na raw ito ng number. Lumipas ang maiksing panahon, Papa Van, simula nung makaalis kami sa apartment na dati naming tinitirhan ay yun na rin ang huling pagkakataon na nakita at nakausap namin si mama. Hindi man lang siya nag-abalang dalawin kami o kamustahin man lang, lalo pat alam naman niyang wala kaming ibang mapupuntahan bukod kay tita. Siguro ay natatakot din siya na masermonan na naman ni tita o wala na talaga siyang pakialam sa aming dalawa ni ate. Naging maayos naman ang pagtira namin sa bahay ni na tita at tinutulungan ko siya sa mga gawaing bahay.
Si ate naman ay nag-aabot paminsan-minsan ng pera kay tita pero hindi naman ito tinatanggap dahil mas kailangan daw namin ng pera lalo na sa pag-aaral ko. Dahil ilang buwan na lang ay gagraduate na ako ng college. Pinagpatuloy nga ni ate ang pagtatrabaho sa weekdays at sideline job naman tuwing weekend. Tinanong pa nga siya noon ni tita kung bakit kailangan pa daw siyang mag-sideline gayong sapat naman ang kinikita nito sa regular na trabaho nito. Ang tanging sagot naman ni ate ay nag-iipon siya para sa graduation ko. Pero lumipas ang mga araw ay napansin ko ang pagiging matamlay lagi ni ate pag uwi niya galing sa trabaho. Namumutla rin ang balat at palagi siyang nahihilo. Pero mas ikinabahala ko ay ang paglitaw ng mga naglalakihang pasa sa katawan niya kaya naman pilit siyang kinukumbinsi ni tita noon na magpatingin na sa doktor. Ayos lang po ako tita. Sobrang pagod lang po ako sa trabaho. Tsaka madalas po kasi akong mabunggo kung saan-saan kaya nagkakapasa po ako. Pagdadahilan niya. Pero imposible namang ganyang kalaki ang pasa mo kung mabunggo ka lang. Ako'y wag mong niloloko. Magpa-check up ka na habang maaga pa. Pamimilit naman ni tita. Tama si tita. Wala namang mawawala kung magpapatingin ka sa doktor. Para lang at least alam natin kung anong nangyayari sa katawan mo. Sigunda ko kay tita. Kaso kahit anong pilit namin ay ayaw talaga ni ate. Aksaya lang daw sa pera. Kailangan daw naming magtipid dahil malapit na ang graduation ko. Nagkusa na nga rin si tita na siya nang sasagot sa gastos sa check-up kaso nagmatigas pa rin si ate. Papa Van, hindi na nga namin napilit pa si ate Rina. Pero sa pakiusap na rin namin ni tita sa kanya ay nakiusap siya ulit sa amo niya na kung pwede ay makapagpahinga ulit siya ng 3 araw. Dahil may sakit siya at pumayag naman ito. Nagpahinga nga si ate ng 3 araw pero napansin namin na hindi naman bumubuti ang lagay niya bagkus ay parang lumala pa nga. Habang lumilipas kasi ang mga araw at buwan ay napapansin namin na lalo siyang naging matamlay at naging madalas na ang pagkahilo. Mas dumami na rin ang mga naglalakihang pasa sa katawan niya na sigurado akong hindi naman talaga galing sa pagkabunggo niya sa kung saan. Madalas nga rin na bigla na lang dudugo ang ilong niya at doon na nga ako nag-alala ng husto sa kanya. At dahil nga sa labis na pag-aalala ko sa kanya ay minabuti kong sumadya sa isang doktor dahil masyadong matigas ang ulo ni ate at ayaw talagang magpakonsulta. Nagpunta nga ako sa pinakamalapit na ospital sa amin noon at agad akong nagtanong sa nurse station kung may doktor ba akong pwedeng makausap tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni ate. Nagtanong muna sila sa akin noon kung ano ba ang nangyari kay ate at sinabi ko sa kanila lahat ng mga sintomas na napapansin ko kay ate. Nang marinig nila ang sinabi ko ay meron na daw silang ideya na kung ano nga ba ang posibleng sakit ni ate. Pero mas mabuti pa rin daw na doktor ang kausapin para mas makasigurado ako kaya naman sinamahan ako ng isang nurse na makipag-usap sa isang doktor. Matapos ko nga na maisa-isa sa doktor ang lahat ng mga sintomas ni ate, ay nagimbal ako sa naging sagot niya. Na baka posible raw na may leukemia si ate. Pero hindi pa naman daw sigurado kaya mas mabuti raw na mag-undergo ng lab test si ate para makasigurado. Papa Van, ng mga oras na yun ay nanlambot ako bigla. Hindi pa sigurado na may leukemia si ate pero ang isipin ko pa lang na mayroon nga sobrang hirap na tanggapin. Dali-dali nga akong umuwi ng bahay at naabutan ko si ate na nagpapahinga sa kwarto niya. Hindi ko sinabi sa kanya na galing ako ng ospital pero kinulit ko siya na magpatingin sa doktor pero nagalit lang siya sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon
Hindi ko alam kung paano ko nga ba makukumbinsi si ate dahil sa totoo lang ay sobrang nag-aalala na ako sa kanya. Pero dahil matigas ang ulo ni ate ay hindi nga siya nagpapilit. Hindi na nga ako nakapag-focus sa pag-aaral ko dahil lagi ko lang naaalala ang sinabi ng doktor sa akin. Papa Van, habang tumatagal ay mas lalong palala ng palala ang kondisyon ni ate pero hindi yun naging hadlang para mayatid niya ako sa entablado sa araw ng graduation ko. At nabigyan ng Latin Honors. Kitang-kita ko sa mukha ni ate na sobrang proud siya sa akin. At masayang-masaya din ako na unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap namin ni ate. Pero nang makababa kami ng stage ay napakapit siya ng mahigpit sa braso ko. At sinabing nahihilo siya at bago ko pa man siya maalalayan ay bigla na lang siyang nahimatay. Gumapang matinding kaba sa akin ng mga oras na yon at agad namang may lumapit na mga teachers sa amin para tulungan akong madala agad si ate sa ospital. Habang nasa tricycle kami noon at ang advisor ko ay nakigamit pa ako ng cellphone sa kanya at agad kong tinawagan si tita at sinabing sinugod namin sa ospital si ate. Kaya naman agad siyang sumunod sa ospital. Sobrang takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil alam ko na may mali sa nangyayari kay ate. Pero in denial pa ako dahil ayaw tanggapin ng utak ko na tama ang sinabi ng doktor sa posibilidad na may malubhang sakit si ate. Na-admit nga sa ospital ng araw din yun ang ate ko. At agad na nagsagawa ng lab test ang mga doktor para malaman kung ano nga ba talaga ang sakit niya. Kinabukasan nga, Papa Van, ay lumabas ang resulta ng lab test ni ate. At ayon sa resulta ng test, ay may acute myeloid leukemia siya na mas kritikal kaysa sa ibang uri ng leukemia. Halos magunaw ang mundo ko sa sinabi ng mga doktor at pakiramdam ko ay kinapos ako ng hininga. Ang daming tanong na pumasok sa isip ko ng mga oras na yon. Paano nagkaroon ng leukemia si ate? Bakit siya pa? Gagaling pa ba siya? Ilang lang yon sa mga katanungan ko. Dahil nakakagulat naman talaga na ang lakas-lakas niya dati tapos malalaman ko na lang na may leukemia siya. Pero ang sabi naman ng doktor ay pwede pa naman daw siyang magamot kung mag-undergo siya ng chemotherapy o kaya ay surgery para sa bone marrow transplant. Pero nilinaw naman nila na 40% lang ang chance na mag-survive si ate sa loob ng 5 taon. Halos 2 linggo nga rin na nakakonfine si ate pero dahil sa kakulangan namin sa pera, ay napilitan kami na iuwi na lang siya sa bahay at doon magpahinga. Samantalang kami naman ni tita ay walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa kalagayan ni ate. Parang dinudurog ang puso namin habang nakikita namin siyang nahihirapan ng mga oras na yon. Pasensya ka na anak. Wala man lang akong magawa para tulungan ka. Maluwaluhang sambit ni Tita Mabel habang kausap si ate. Ayos lang po tita. Mahina namang sagot ni ate na halatang nahihirapan. Hindi ko mapigilang mapaluhan ng mga sandaling yun, Papa Van. Awang-awa kasi ako kay ate. Bakit siya pa ang kailangang magkasakit ng ganun eh? Marami naman dyan ang hindi deserve ang mabuhay. Ang masakit, matagal na palang alam ni ate na may sakit siya. Hindi lang siya nagsabi sa amin dahil ayaw niya kaming mag-alala. Imbes na mainis sa ginawa niyang pagtatago ng sakit niya, ay pinalakas ko ang loob niya. Na kayang-kaya niyang talunin ang sakit niya. Na isasakay ko pa siya sa aeroplano at dadalhin ko pa siya sa Paris balang araw kaya dapat magpakatatag lang siya. Pero minsan, pinanghihinaan din ako ng loob lalo na kapag nawawalan na rin siya ng pag-asa. Ipangako mo sa akin,
tutuparin mo lahat ng mga pangarap ko para sa'yo. Yun lang. Maligaya na ako. Pakiusap sa akin ni ate na para bang nagpapaalam na. Pangako ate, pangako. Pero wag mo muna akong iwan. Di ko pa kaya. Di pa ako handa. Humihikbing saad ko. Hindi ka magiging handa hanggat hindi mo tinatanggap. Anytime, pwede akong mawala. Kaya tatagan mo ang loob mo. Ate, wag namang ganyan. Hindi ka mawawala. Malalagpasan mo yan. Pagpapalakas ko sa loob niya. Papa Van, habang tumatagal, ay mas naging malala ang kalagayan ni ate. Kung pwede lang sanang kunin ang kalahati ng sakit niya, ginawa ko na. Para lang hindi siya mahirapan ng husto. Sobrang payat na niya at napakaputla. Ang mga mata niya naman ay lumalalim at nangingitim na. Wala na kaming nagawa ni tita kundi ang samahan na lang siya magdamag at bantayan habang unti-unti siyang ginugupo ng sakit niya. Hindi na nga rin siya makatayo dahil sa sobrang pananakit ng katawan niya at madalas siyang sumisigaw sa sobrang sakit. Hindi na rin siya makakain ng maayos dahil halos lahat ng isubo naming pagkain sa kanya ay sinusuka na lang niya. Minsan nga ayaw ko na siyang tingnan dahil parang unti-unting dinudurog ang puso ko na makita ang paghihirap ng taong nagsilbing ina ko na rin simula pagkabata. Sobrang sakit na nakikita ko siyang nahihirapan. Gusto kong humaba pa ang buhay niya. Pero naisip ko na kung gusto na niyang magpahinga, ay tatanggapin ko kung yun lang ang paraan para matapos na ang paghihirap niya. Makalipas nga lang ang 3 buwan, ay tuluyan na ngang namaalam si Ate Rina, Papa Van. Gusto kong isipin na may plano ang Diyos pero napakabata pa ng kapatid ko para bawiin niya sa akin. Ang daming taong deserving na mamatay ng maaga pero bakit ang ate ko pa? Ang akala ko nga, tanggap ko na pero ang hirap mag-move forward nang hindi ko na siya kasama. Nasanay ako na lagi siyang nandyan sa tuwing kailangan ko siya. Ipinaramdam niya sa akin na sapat na ang pagmamahal at pagkalinga niya para punan ang mga pagkukulang ni Mama. Masakit din isipin na wala man lang akong kaalam-alam sa lihim na pinagdadaanan ni ate dahil mas pinili niyang itago ang laban na alam niyang hindi niya may papanalo. Dumating sa Lamay ang mga naging kaklase ko at mga naging teacher ko nung high school at college. Dumating din doon ang ilan sa mga naging katrabaho at amo ni ate. Ikinuwento nila sa akin kung gaano siya kasipag sa trabaho at kilalang kilala na raw nila ako dahil wala raw bukang bibig si ate, kundi ako. Hindi nga rin daw lingid sa kanila ang kwento ng buhay namin. At hanga raw sila sa pagiging dakilang kapatid ni ate. Dahil sa murang edad niya ay nagawa niyang pasanin ang isang napakabigat na responsibilidad. Napaiyak na lamang ako habang nagkukwento sila dahil hindi ko na kayang magsalita pa. Hindi lang basta dakila ang ate ko. Siya ang nag-iisang bayani ko. Pero dahil nga sa mga nangyari ay mas lalong tumindi ang galit ko para kay Mama. Alam kong hindi siya ang dahilan ng pagkakaroon ni ate ng malubhang sakit pero nasaan siya nung mga panahong kailangan namin siya. Papa Van, magdamag lang akong nagbabantay noon sa kabaong ni ate at nakatitig lang sa mukha niya. Para lang siyang natutulog pero
Sarili ko lang ang niloloko ko. Kung iisipin kong magigising pa siya, hindi ko na nga magawang kumain dahil ayaw kong malingat ako sa sandali. Pakiramdam ko kasi ay bigla na lang siyang mawawala. Hindi na nga ako natutulog para lang mabantayan siya. Gusto ko siyang bantayan hanggang sa ihatid namin siya sa huli niyang hantungan. Nakatulala lang ako noon nang lapitan ako ni tita. At pilit akong pinapakain. "Oh, Rain, kumain ka muna. 3 araw ka nang di kumakain. Baka ikaw naman magkasakit niyan." Alalang saad ni tita. "Di po ako nagugutom, tita. Alam kong masakit para sa'yo na mawala ang ate mo. Kahit ako, nasasaktan ako dahil hindi naman ganun kadali natanggapin ang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Pero sa tingin mo ba, matutuwa ang ate mo kung makikita ka niyang ganyan? Na pinababayaan mo ang sarili mo?" Pangongonsensya pa niya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni tita ay may tumawag sa pangalan ko. Pamilyar ito. At ito yung boses na ayaw ko sanang marinig. "Malin?" Salubong ni tita sa mama ko. "Anong ginagawa niyo rito?" Pagpipigil ko ng galit. "Nabalitaan ko yung nangyari. Gusto ko lang sanang makita ang ate mo." Paawa niya kuno. "Makita? Kung kailan patay na siya?" Hindi ko na napigil ang galit ko. "Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng ate mo. Sana hayaan niyo kung..." Sa galit ko, hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita. Pinagtabuyan ko na siya. Pero nagpupumilit siya kaya lalo akong nagalit at hindi ko na napigilang kaladkarin siya sa harap ng kabaong ng ate ko. Humingi siya ng tawad nung mga sandaling yon, pero ano pa bang magagawa ng sorry niya ngayong wala na ang ate ko? Ang kapal niya. Pagkatapos siyang makita si ate, muli ay pinalayas ko na siya. "Sandali lang naman anak," pakiusap niya. "Huwag niyo akong matawag-tawag na anak dahil wala akong ibang kinikilalang ina kundi si ate lang." Galit pa rin sambit ko. "Rain, please, sorry." Muling pakiusap niya. "Iniwan mo kami para sa lalaki mo. Pinabayaan mo kaming maghirap. Lalo na si ate. Siya ang sumalo sa lahat ng responsibilidad mo. Kaya kung sa tingin mo, sorry lang ang sagot sa lahat, pues sorry. Hindi ko matatanggap ang sorry mo. At sigurado kong hindi ka rin mapapatawad ni ate." Sigaw ko sa kanya pagkatapos ay tinalikuran ko na. Sorry siya ng sorry. Pero hindi ko na pinansin pa. "Papa Van, sari-saring emosyon ang naramdaman ko nang makita ko ulit si Mama. Pero mas nangingibabaw pa rin ang galit ko para sa kanya. Ang akala ko kasi ay ayos na ako at natanggap ko nang iniwan niya kami ni ate. Pero akala ko lang pala yun. Dahil nung makita ko siya, nag-flashback ulit sa akin lahat ng hirap na pinagdaanan naming dalawa ni ate mula nung bata pa kami. Alam kong masamang magtanim ng galit, pero sabi nga nila, time heal all wounds. Maghihilom ang mga sugat sa tamang panahon. Siguro kapag naghilom ng mga sugat sa puso ko, ay doon ko palang matutunang patawarin si Mama sa lahat ng pagkukulang niya. Sa amin, lalo na ang pagtalikod niya sa amin. Dahil alam naman nating lahat na hindi ganon kadaling magpatawad, lalo na kung napakalalim ng sugat ang iniwan nito sa'yo. Kinabukasan nga, Papa Van, ay nadagdagan pa ang dumating sa huling lamay ni ate. Nagpasalamat naman ako dahil sa pakikiramay nila. Si tita naman ay nakaalalay lamang sa akin hanggang sa dumating na nga ang araw ng libing.
Sa totoo lang, naisip kong sumunod na lang kay ate at patawarin sana ako ng Diyos sa naisip kong yun. Napakasakit lang kasi na yung nag-iisang taong kasama ko na simula pa nung bata ako ay bigla na lang kukunin sa akin ng maaga. Nagmisa pa nga ang pari at pagkatapos noon ay ako naman ang nagsalita sa harapan. Nagkwento ako ng tungkol sa mga sakripisyong nagawa ni ate para sa akin dahil na rin gusto kong malaman nila na si ate ang hindi lang basta panganay kong kapatid, kundi maaring halang ay ipangalandakan ko sa buong mundo na ang ate ko ang bayani ko. May liham nga ako na sinulat para kay ate. Liham na punong-puno ng pagpapasalamat para sa mga nagawa niya at binasa ko yon ng malakas. Sobrang proud ako na sabihin sa maraming tao na ang ate ko ay napakabait at responsableng kapatid na kahit kailan hindi ako pinabayaan. Habang binabasa ko ang liham ko para kay ate, ay hindi ko namang napigilang umiyak dahil sinampal na ako ng katotohanan na wala na siya at hindi na babalik pa. At kailangan ko yung tanggapin. Wala na ang taong nagsilbing ina ko sa napakamurang edad. Kasama nga rin sa liham ko ang lahat ng pangarap na binuo namin at pangako ko sa kanya na tutuparin ko lahat ng pangarap na yon. Matapos kong basahin ang liham ko ay nakita kong umiiyak na rin ang mga taong naroon sa lamay niya. Papa Van, bago tuluyang ibaba ang kabaong ni ate ay nagpaalam muna ako sa huling pagkakataon. Nakiusap ako na kung pwede ay buksan nila ang kabaong niya para mayakap ko siya sa huling sandali. At ang luhang akala ko ay ubos na, ay bigla na lang bumuhos ng yakapin ko ang matigas at malamig niyang bangkay. Napagulgol ako noon ng iyak habang si tita naman ay nagmamadaling pinunasan ng mga luha ko dahil masama raw na mapatakan ng luha ang patay. Paulit-ulit akong sumigaw ng ate ko. Habang yakap-yakap naman ako ni tita ng mahigpit at umiiyak din. Pero dahil kailangan na siyang ihatid sa huling hantungan niya, ay tinakpan na nila ulit ang kabaong ni ate. At mas lalo akong napahagulgol. Yung pakiramdam na ayaw ko na siyang umalis. Ayaw ko siyang bitawan. Pero hindi na siya nabibilang sa mga nabubuhay. Ang sakit-sakit, Papa Van. Habang patuloy sila sa pagbababa ng kabaong ni ate ay parang paulit-ulit na dinudurog ang puso ko at pakiramdam ko ay hindi na yon mabubuo dahil mananatili na yung may malaking lamat sa pagkawala ng pinakamamahal kong ate. Matapos na nga ng matabunan ng lupa ang kabaong niya, ay bumulong pa ako sa hangin at ang sabi ko, "Salamat ate." At kagaya nga ng pangako ko kay ate ay nagtapos ako ng pag-aaral. Gamit ang perang naipon niya na iniwan niya, ay nasikaso ko ang lahat ng requirements na kailangan ko sa pag-a-apply ng trabaho. Nagtrabaho muna ako bilang assistant manager sa isang convenience store. Habang nagtatrabaho ay pinilit ko pa rin na tuparin yung pangako ko kay ate na maging piloto balang araw. Sinuportahan din naman ako ni tita at hindi niya ako pinabayaan sa bagong yugto ng buhay ko na hindi ko kasama si ate. Nakita ni Tita Mabel kung paano ako nagpursigi at nagsumika para maging proud sa akin si ate.
Pinilit kong mag-ipon at kinausap na rin ni tita ang mga kakilala niya na baka may maging interesado na mag-sponsor sa pag-aaral ko para maging piloto. Hindi siya madali at hindi siya mura, Papa Van, dahil ang kursong yon ay para sa mga taong maraming pera. Para pang matrikula at panggastos sa ilang taong pag-aaral. Bagay na wala kami ng tita Mabel ko. Hanggang sa unti-unti, tinanggap ko na ang mapait na katotohanan na hindi ko kailanman matutupad ang pangako ko kay ate na maging piloto balang araw. Ito ang realidad, Papa Van. Kahit na mangarap tayo ng matayog, minsan may mga pangarap na nananatili na lang na pangarap dahil hindi ito para sa atin. Hindi mo maaabot dahil hindi yon ang nakasulat sa tadhana mo. Masakit. Ininda ko yon. Kasi para sana kahit papano ay masuklian ko ang lahat ng sakripisyo ng ate ko kapag naging piloto ako. Pero bigo ako. Nung una, nagkasya na lang ako sa trabaho ko bilang assistant manager ng isang convenience store. Tinuloy ko ang buhay habang dumaraan ako sa depresyon dahil nga di ako nakapagpiloto. Tapos, akala ko mawawalan pa ako ng trabaho kasi nag-transition ang convenience store na pinagtatrabahuan ko. Nagpalit kami ng pangalan, Papa Van. Akala ko noon matatanggal ako. Nagka-anxiety ako kakaisip. Nung makumpleto ang transition at napalitan na ang tawag sa store namin, ginawa akong manager. Mapalad ako. Hindi ako dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Ipinanalo ako ng ate ko. Nakapagtapos ako. May marangal na trabaho. Disenteng sweldo. Nakakatulong ako sa tita Mabel ko. Ano pa bang hahanapin ko? Wala na, Papa Van. Wala nang kulang. Hindi man ako naging piloto, pero napapasaya ko yung mga taong pumapasok sa store ko. Hindi man ako nagpapalipad ng eroplano. Nakapagbibigay naman ako ng munting saya. Pag nabubusog at nabibili ng mga customer namin ang mga kailangan nila. Lalo na yung mga bata na ang ngiti ay abot tenga pag inaabot ko na yung ice cream nila. Hindi eroplano ang pinapalipad ko, Papa Van, kundi saya para sa ibang tao. Gusto kong ialay ang tagumpay kong ito para sa namayapa kong kapatid. Para sa iyo lahat ng to, ate. At dito ko na nga po tinatapos ang kwento ko. At ng pinakamamahal kong ate. Lubos po akong nagpapasalamat kung sakali man na ito ang mapalad na basahin. More power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rain.